at masabi natin na mahal niya ang kapwa niya. Hindi niya hinayaan na mismong kababayan pa niya ang barisan. At least, doon sa part niya na pagkabaril sa kanya na dapat sa nakatalagad siya, umarap siya. Doon, symbolize na hindi siya trinidor. Gusto niya, parang, di naman natin sabihin na, na gusto niya yun, ginawa niya na pagpatay sa kanya. Pero makita natin yung pagka-martyr doon. Makin yun. Napaka po kay Rizal. Hindi na ako magsusulat. Kasi makikipag-chismis na ako. Kasi sa panahon ngayon. Panahon. Kasi, parang tingnan niyo naman kasi, makin yun, nasa kulungan siya. nakakapagsulat pa siya. So, Dapat, kinuha na rin ng mga Espanyol, yung panulat niya. Pero sa pagkakalam ko, hindi siya nagsusulat kapag naandyan ang mga bantay. Parang palihim. Patago. Parang yung, aminin ko na rin, yung sa seminary, nagsusulat, parang susulat ng love letter, parang patago. Hindi yung maraming tao, parang ganun sa Rizal. Kasi takot siya. Kasi natatakot siyang malibak o ganun. Kung kay Rizal, natatakot siya na mahuli. Dahil yun Mapapaga pa yung pagkamatay niya. Mapapaga pa. Baka di na natuloy, hindi na naging siyang, Sabagay. ano ba yan? Parang ganun. May point ka. Pero importante po ba kayo yung Yung Retraction. retraction. Sa tingin ko naman, ako, sa lahat ng sinabi niyo, importante siya. Dahil yun nga, sa lahat ng sinabi niyo, ang tumatak lang dito, yung pagmamahal niya sa bayan. Parang ganun. Tapos, yung isa rin yung sinabi niya na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Totoo naman. Siyempre, ikaw daw matanda ka na, ugod-ugod ka na, maging pag-asa ka pa. Pero, sa pamamagitan nilang ng mga matatanda, may nakukuha rin tayong aral. Gaya na sinabi kanina, yung pagdating ng mga Espanyol, bago pa sila dumating, meron na tayo. Dumagdag lang sila sa knowledge natin, sa kaalaman natin, yung tradition nila, culture. Pero hindi ko yung experience ko nung bata ako, yung lolo ko, pag nagkakasugat ako, parang binibrainwash na yung sarili ko na matakot kasi nung nagkakasugat ako, sasabi nila, may malabas yung pagkain, kinain mo, doon. Natakot sa multo doon, nakakapatid ang multo. Doon pa lang, tiyatakot nila ako without knowing na kapag in-experience ko naman yung sugat, wala naman lumalabas. Through this, sa pamamagitan ng ganung experience, nalalaman ko na, hindi naman pala talaga, parang binubutagan lang ako ng lula ko. Pero yun, Parang masabi natin na, kumbaga sa analogy, is, yung lola mo is para siyang Espanyol. Na, niloloko. may tinuturo, pero May alam na tama. Oo. Ganon. Siyempre, siguro naman kahit ako, ipapakita ko yung tama, yung maganda sa sarili ko. Kasi, sa ibang tao, pag pinakita mong masama ka, may mali sa'yo, parang hindi na sila maniniwala. Halimbawa pero, yan. Ang nakikita lang nga, paggawa sila dito ng proyekto. Pagbutuan. Pero diba? saan ba kinukuha yung budget? Di ba Saan ba napupunta yung Tapos na, budget? diba? Parang utang nilog pa natin. Di ba? Tapos, mabigay pa ng maliit na halaga, kailangan, diba? Ganun yung nangyari dati. Sobrang, kumbaga ay grid nila sa pera, kapangyarihan, at sa, kumbaga gusto nila makuha lahat without knowing na hindi naman tama. Pero yung tinuro sa atin sa seminary na itong mali, yung tinitingnan natin yung mali, pero yun ang masama na dapat tingnan natin yung mali as positive. Dahil dito sa mali na to, natututo tayong gawin yung tama, yung parang pagsisihan yung nagawa nating mali, yung mga desisyon, di ba? Kaya yun. Pero kung mapapansin din natin, may maganda kaya na idulot itong mga Espanyol sa atin. Siguro, kung titingnan siya natin na may positive at negative, siyempre. Wala namang pangyayari na walang negative at walang positive. Wala namang positive lang. Pero wala rin namang negative lang. Laging, merong ganun. Yung bang katulad nun sa Asian philosophy natin, kay Empedocles. Diba? Love and strife. Love and strife. Diba? Magkakaroon ng kaguluhan. Mag-ibig. Kung walang pag-ibig, wala rin Kaguluhan. Diba? Sa tingin ko, may magandang naidulot naman talagang Espanyol kasi sa tingin mo, kung hindi tayo sinakop,
hindi tayo matututong lumaban. Siguro tayo, nakabakod pa rin Tama. tayo ngayon. Wala tayong alam. Siguro, ang mga kaya pa natin, yung talagang fresh na karne pa, talagang May dugo-dugo pa. cannibalism. Diba? Oo. Parang, ano rin, yung unexpected, sabi kanina, na Kung blessing in, disguise. Parang gano'n. Kasi, unang-una, kung titingnan natin dun sa nag-report natin kaklase sa the first voyage, itong, hindi man talaga tayo yung tumbok nila, yung parang goal nila na mapuntahan. Kasi, yung dapat napunta nila, napakinggan ko rin na, yung nasa baba pa natin, baba pa ng bansa natin. Yun yung napakaganda na, parang masasabi siyang, a beautiful disaster. Parang ganun. Wow. Nakapayang kay Catherine yata yan. Parang nagmahal ka naman yan. Beautiful disaster. Kahit bagyo-bagyo na, beautiful pa din. Pero sa kabila ng mga yun, mga pinagdaanan yan, may magandang